Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Gumawa ng hakbang ayon sa batas. Ito ang muling binigyang diin at sagot ng Malacanang sa panibagong pahayag na binitawan ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng pangalawang Pangulo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y nagpahintulot sa pag-aresto sa kanyang ama at ang paglilipat nito sa International Criminal Court o ICC. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Ngunit depensa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang hakbang ng administrasyon ay bahagi ng legal na proseso at hindi pagsuko ng soberanya ng bansa. Ang administrasyon po gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, hindi po ibebenta o isusukuman ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Yusek Castro na magsusumite ng sagot sa Office of the Ombudsman ang 5 opisyal ng gobyerno na pinagsusumite ng counter-affidavit sa reklamong inihain ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter-affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. Personal din itong sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na sila'y sasagot sa bawat issue na nakapaloob sa nasabing reklamo. Sasagot kami. We will answer. Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Inaasahang pagkatapos ng pagsusumite ng counter-affidavits, maaaring magpatuloy ang preliminary investigation ng Ombudsman at dito malalaman kung may basihan para sa pag-usad ng kaso o ito'y i-dismiss na. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.